Ano ba yung handshake natin? Nalimutan ko na ako. Gagi! Nalimutan ko na. Yes! Tanda ko pa! Tanda ko pa! Mabilis. Hindi ako nag-isip eh. Hindi ako lang eh. Kung ano Kung yung paano lumapag eh. ano, no? Oo, Paano... kung ano yung lumapag yun na yun eh. Hindi ko na in-overthink eh. So mga... Oo nga. nga, tama. Tanda ko pa. Tagal ba naman kasi natin nawala, pre? Tagal nga, pero, well, okay lang kasi bakasyon ng pagiging teacher. Bakasyon nga din ako. Tik na yan. Tagal? Oo nga, naano ko nga rin, okay lang, bakasyon din yung isa. Oo, buong May. Buong May ako nawala. Ngayon lang ako nag-ano kasi yun nga. Eh, ginawa din kasi itong bahay. So, natigil lang ako. Bala ko talaga dapat balik na ako Wednesday. Eh, di ba nga? Parang ano kasi nung Wednesday, kala ko din kasi magagawa na sana dyan. Eh, hindi ka natuloy. Hindi, tsaka, to think na ikaw lang bahala, so kayong dalawa lang ni ate mo gumawa. Kami nung tatay gumawa. Ano dito papa mo? Oo. Kami gumawa nito. Wow. Oo, kami yung gumawa. Ang ano ko lang, dapat ito nga sana. Kala ko gagawin na nung... Thursday pala. Kasi mag-film na ako nung Wednesday. Eh parang nung nag-type, gano'n ako, nag-chat sa atin na, wala, hindi mo na daw. So, gagawin yung ano. So, hindi na, mapuputol yung streak ko, sayang. Eh parang yung momentum ko nga din yung nahabol ko sa ganyan para tuloy-tuloy. Oo, kasi pag gumagawa ka, di ba, parang ang gusto mo eh. Isang upuan or isang anuhan eh. Oo. I mean, kung yun lang muna, hintay mo matapos. At saka pagtapos kasi niyan, 2 days na kasi tayo kasama na itong babae, ginawa. Pagod. Pagod talaga Parang yan. kailangan mo na ilang araw na pahinga, kaya parang di na muna siguro. Hindi para pilitin ang sarili. Oo, pero kung ano naman, susunod na ulit. Pero ano na, magtuloy-tuloy na. Pero natigil ko talaga yung sa podcast, yung pag-edit. Kasi may isa pa tayong video eh. Yung isa pa, no? May nakatago pang isa eh. May isa pang video, tapos hindi ko na rin nagagawa. Yung latest episode nga, naka-isang clip lang ata ako, hindi na ako nagawa ulit eh. Mahirap din kasi. Oo. Kasi, nung May din, Mm. nag-decision na rin akong i-review na. Like, Yung. simula na yung pagre-review. Mm. Kasi ang gagaling ng mga classmate ko. Congratulations sa lahat ng mga classmate ko na let passer na sila lahat. Ilan sila nag-take, pre? Ang pangit ng palakpak eh. Ano sila? Lala sa tropa dati, pumapalak. Tabay. Talagang nandun yung level ng respect. Lahat ng pwedeng ipalakpak, pinapalakpak. Wag. Ito na yung mabot na, wag na yan. Tapos, Lahat sila, lahat na nag-take sa mga classmate ko pumasa lahat. Kaya parang if ever, I mean hindi naman para mab-down ako. Parang ginawa ko na lang siyang motivation na sana pag ako din yung nag-take. This September 20. Pinatok. para ano yun, pre-clutch yun, pang-clutch yun. Para sa makapasa din ako. Yes. Kaya ko yun. Tapos, Kaya yun, parang natigil din ako, nakapokus ako sa pag-review. sa mga pwede kong reviewin. And isa pa, grabe yung sign na mag-review ka na, i-take mo na. Oo, kasi may nagbigay ng libreng reviewer. Sa hindi namin bahay, bahay ng jowa ko yun. Tapos, dahil lang yung isang bumibili doon, or kapitbahay nila, alam na nandun ako, alam niyang teacher ako. I mean, di kami magkakilala Close, ha. Oo, basta ang idea niya lang is, teacher ako, math major din. Kaya binigay niya yung mga reviewer. Like, di ba? Parang, ang galing nung... Parang tinutulak ka na Oo. Eto na, sign na pwede ka na mag-review or whatsoever. Tapos, naalala ko pa nung practice teaching ako, binigyan niya pala rin ako ng reviewer. Nung teacher, yung una kong city. Oo nga pala, tapos nabuklat ko yun, parang, talagang nga pala, kailangan ko na mag-take. Tapos, yung mga classmate ko na nakapasa, binigay din sa akin yung mga reviewer nila, na binayaran nila yan kasi nag-enroll sila sa mga review center. Oo. Tsaka yung mga techniques and nila, strategy. Like, ang galing, di ba? Hindi pala talaga, akala ko hindi totoo yung kailangan mo ng sign. Kailangan ko pala.
Nung binigay na lahat, sige. Parang na-push ka na, sige na, gawin mo na. Ano ko na, ipupush ko na din. Kasi parang kahit paano ba? Kasi 'di ba ngayon yung mga tao or yung mga nagte-take, hindi nila sinasabi kasi daw baka ma-jinx, baka mag-evil eye. Hindi ako kasi naniniwala sa ganun kasi ewan ko. Hindi ko rin alam kung bakit pero hindi ako naniniwala kasi parang dagdag iisipin ko na naman siya. Kung magte-take ako, tapos tinanong ako, magte-take ako. Unlike dun sa iba kasi pag tinanong sila or kung magte-take sila, hindi na sinasabi. Like, hindi. Kikip sila. No? Ewan ko baka, ang damot nila. Hindi, tingin ko natatakot nga sila sa ganun. Oo. Tsaka may ano din kasi na baka may added pressure kapag nalaman na magte-take ka. Parang gano'n na sa kanila. Baka nahihirapan sila i-handle na yung ganun type na ano, baka may maginig pa silang kung ano. Na kahit sabihin natin yung term na galingan mo Yung parang gano'n kasi may ano siya, kailangan mo nga talagang galingan. So kailangan ko ipasa. Baka Kasi may ganun siya baka may mabigay siyang ganun. Kaso may sa akin kasi may part din na parang hindi ko minamalit yung teaching or yung pagiging LPT. Pero parang hindi siya ganun ka ano. Sa'yo? Parang hindi siya ganun ka kayehe pag nakuha ko. Ewan ko, parang dagdag lang siya sa title or sa na-achieve mo. Pero hindi siya yung yahe nga. Parang dumagdag din doon sa ganung isip ko nung di ba pinapatarpaulin naman talaga yun. Tapos parang may nag-comment ng doon sa isa sa na LPT lang naman yung nakuha. Like, proud na yung tao sa nakakuha niya pero may part din sa akin na well, oo nga kasi sa totoo yung standard ang taas para makuha mo pero ang baba na ng reward kapag meron ka na. Okay. Pero at least masaya yung mga tao sa ginagawa nila. Nandun naman pa rin naman ako. Kung bibigyan ako ng chance at kunwari, mag-teacher ka na habang buhay tapos malaking kikitain mo. Parang okay siya pero mas okay nga siya kasi pinipili ko siya kahit hindi malaking kinikita ko. Kaya yun, okay lang din. Pero mas ano ka ba? Kasi parang kung ganun mo nga, kung ganun mo nakikita yung pagkuha mo nung LPT na paano ba siya mostly mas parang bumababa ba siya sa reason na dahil hindi siya well compensated or sa fact lang mismo na hindi mo talaga siya prior goal na kunin. Ganon, like nasa ano ba? Actually, kaya ko lang naman siya gusto kunin din ngayon. Kasi, as soon as I can. Kasi, yun nga, if ever, kung ano man yung mangyari sa sitwasyon ng Australia, or sa sitwasyon namin magjowa, parang kailangan kailangan ko tapusin din sa Pilipinas. At tingin ko isa yun. Kasi may mas bigger goal ka pa sa mata mo ngayon. Okay. Kaya siguro din na hindi ko siya gano'n na nabibigyan ng higher value. Higher value. Pero tingin ko naman okay talaga siya. Nakaka-proud mga teacher. Totoo naman. Ibang dito, ibang value ng teacher na sa akin hindi nakikita na pinapahalagahan sila ng same value ng ibang mga manggagawa lalo sa Pinas Lalo nung di ba, kahit kwento ko sa'yo dati, na-experience ko yung eduk na OJT ko. Eduk field, like, damn, bro! Like, woo! Nasa pa yun? Nasa public pa yun, di ba? Woohoo! Kaya grabe. Pero, kahit papaano naman, mas magaan siguro, mas magaan talaga yung trabaho namin. Hindi naman siguro, pero yun nga. Mas magaan na nga yung trabaho ng hindi nga Ang hirap ang hirap kasi hindi mo both Pero nga din sa akin na nakita ko kasi surface level pa lang, hindi pa yung talaga. Wala ka talaga sa mismong Tapos yung isang buong year na may experience nila yun, like wala ako sa experience na yun, like 1 month lang higit, ganun lang. Pero kita ko na yung like talaga nasabi kong di ako pwede dito, pre, hindi talaga. May part din sa akin na binibigyan ba ng halaga yung isang trabaho or value depende sa kinikita niya o depende sa nagagawa niya sa society? Sa atin kasi ang hirap magbigay ng Ang hirap magbigay ng
value in terms sa passion mo mismo. Kasi kahit nga passion dito kahit ano pang field mo Like sobrang random na pag passionate ka sa isang bagay, ang hirap niyang bigyan ng pansin at saka value Tapos i-equate mo pa sabihin natin yung sa monetary naman mo siya titignan, ganun din kasi hindi naman binibigay yung enough para sa Oo, mga kaya yun, di ba? parang hindi ka kumikita ng malaki, kaya hindi ibig sabihin hindi mahalaga yung ginagawa Di ba? mo. Pero Nasagi kung mo ba siya totoo ulit? lang, ay, nasagi ko ba? Lapit ko po unti. No, I don't. Ay, hindi naman. Hindi Kasi ko siya parang nasagi. O, parang nag-blink lang siya. Ay, wait lang. Magano lang ako saglit kasi may iabot lang ako kay Kanina Milgar. yan. Oo. Sige. Mag-break lang kami guys ng konting-konti lang kasi. Nandun tayo na, nawala tayo dun sa usapan na Hmm. may value ba yung trabaho depende sa sinasahod niya Hmm. o dun sa kaya niyang gawin sa society. Hmm. Kasi, gusto ko rin ipasok doon. Hindi, parang ano naman na tayo doon sa ano Wala mababa talaga yung sahod Hmm. Tapos, sobrang kailangan niya, parang hindi mawawala Parang kahit gaano mag-advance ang technology, Technologies. di ba? Kahit gaano pa mag-advance yun, parang hindi pwedeng mawala yung teacher Oo nga, hindi. Pero, hindi ganun kataas yung value niya pagdating sa sahod. Pero sobrang taas ng value niya sa kaya niyang gawin sa society. Yung kaya niya iambag. Na, papasok nga dun sa isa sa mga tingin ko, na if ever, na kasama sa curriculum or kasama sa tinuturo yung um, emotional intelligence, kung paano may enhance yun. Ang laking bagay kasi nun para sa akin. If ever na, kumare sa atin, nung dati pa lang, ine-enhance tayo sa ganung bagay. Tingin ko malaking improvement yan para sa society. Oo, kasi kahit ako ilang taon na ako nung nakita ko yung word na emotional intelligence. Di ba? Parang, ang naging 20. kompetensya natin doon, kailangan mataas lagi ang IQ ko. That mas parang matalino o ganun. Pero hindi na. Pero ano din kasi siya andun nga sa era na deprived nga tayo sa pag-aaral, di ba? Kaya hindi may de-deny na kahit nga parents, di ba, parang kino-consider nila, totoo naman, yun yung mapapamana nila sa atin. Which is totoo kasi hindi nila na-experience na makapag-aral, makapagtapos man lang. So parang feel ko, yun yung naging reason kung bakit na-focus sa ganun. Which is, yun nga, good thing naman yung ngayon na natatakal na rin yung emotional intelligence. Pero yun nga, totoo nga naman talaga na weird. Kasi 20 years old na ako, nabasa ko yung word na emotional intelligence. Siyempre, kung doon mo pa lang siya nabasa, doon ka pa lang din mag-i-start na i-improve. Na-improve. Paano pa yung mga iba na hindi talaga nabiyayaan ng chance na i-improve or malaman man lang kung ano yung emotional intelligence. At saka ano din ang hirap din kasi magpalit or mag-improve ba ng ibang bagay. Parang mag-learn pa ulit ng bago kung yung age mo is masyado matanda. Parang ganun. Parang hirap na, lalo na sabihin natin in terms of attitude na siya, yung talagang pag-uugali mo. Nakasanayan na. Nakasanayan mo na. Ang hirap niya ng i-adjust, i-tweak. Kasi di ba parang sinasabi nga nila kahit ano siya, parang joke siya na, hindi mo na mabago yun, makunat na yun Yung parang ganun, yung ganung ideology na, kasi nga yun nga, matanda na, nakasanayan na, ang hirap niya ng alisin. Unless kung yun nga din, kahit yung dugtong nga dyan, yung unlearning, part din siya na kailangan mo matuto mag-unlearn Kasi hindi lahat ng meron kang learnings ngayon is continuously siyang magiging effective. Although na hindi mo naman siya kailangan totally kalimutan, may ibang ganun talaga na kailangan mo na siya i-neglect kasi hindi naman na talaga tama. Pero as much as possible, meron kasi talaga na kailangan mo siya i-minimize, tapos kailangan mo siya matutunan ng bago ulit. Kailangan kong isiksik na bago. Yun nga, kaya nga ang laki ng impact ng teacher. Kung may tuturo pa yun, natuturo na agad yun, bata pa lang. Kasi nga, tama ka. Pag tumanda ka na, or pag tumanda na, ang hirap na bitawan ng mga bagay-bagay. Ang hirap, hindi naman imposible, pero mahirap. Oo, mahirap. Nandun lang naman tayo sa mahirap. Pero yung possibility na mabago, hindi naman mawawala. Parang, isa parang feel ko. Kasi
okay lang naman na may paniniwala ka eh. Mm. Pero gaano ba kahirap na pakinggan? Oo. Diba? Kahit pakinggan mo lang. Kasi yung iba nga, kapag once na ah, hindi tugma sa paniniwala nila or hindi, ano mo yun, tiwalis, basta iba, Taliwas, taliwas, taliwas taliwas. sa opinion nila, hindi na nila din magawang Oo. pakinggan o unawain man lang. Kaya, Mm. yun, tingin ko, mas naging ano ang mga tao. Nasa laging push hard lang. Oo. Hindi mo man lang iniisip kung ano yung pinupush hard mo. Oo. Sa Kaya, yun din pagdating nga din sa, mostly di ba kapag nagkaroon ng discussion, sabihin natin, simple na lang yung discussion, di nga siya debate. oh, Para mag-rile up yung emotions mo na manggigil ka, gano'n. Like, basic discussion na lang eh. Dahil nga medyo lacking tayo sa emotional intelligence, sumisipa tayo sa ego, hindi na siya yung mismong topic. hindi na naging objective. Hindi na naging objective. Like, andun na tayo na, ad hominem, nagiging wild na eh. Yun Kasi, nga din eh. imbis na, yun nga, dahil nga, naniniwala tayo na, iaano yung IQ, na in-improve yung IQ. Tingin natin, yun na yung magiging tama as always. Na hindi na nagiging sensitive, na hindi na nagiging open, na mapakinggan kung ano pa yung opposite side na, ano bang meron doon, kung bakit nagiging ganun yung reason ng isang tao. Tsaka hindi naman tutungkol lang doon sa kung sino yung mali. Kumbaga kahit nga yung tama eh. Oo. Kapag nagpaliwanag ka tapos mababa pa rin yung EQ mo. Wala din. Wala ka rin na-convince. Oo. Parang, di ba? Useless pa din. Kahit Oo. nasa tama ka, hindi mo naman pala kayang i-handle yung pagiging tama mo. Mm. Ang galing eh, no? May Oo. ganun pa palang extra step yung pagiging tama. Walang kaya mo rin siyang i-handle. So, parang feel ko, ano ko na yung emotional intelligence nun, ganun pa lang ako kaliit. Parang feel ko, ang dami ko na. Liit mo nun ah. Liit ah. Nanotech. Si Jefferson. Ganda lang yan. Yun lang Ganda lang kaliit eh. ulit. Pero kasi parang feel ko if naano ko nga siya. Although na, ako parang masabi ko naman sa atin, kasi sa atin magtutropa, mga highly naman tayo, hindi naman tayo yung super, parang hindi naman tayo napag-iwanan ng panahon eh. Pagdating naman sa Tingin ko. emotional intelligence, parang in terms of pagiging sensitive, andun naman na din. Although sabihin natin hindi man kagad, pero Oo. natutunan. At saka inaalaw na matutunan na. Yun din. Totoo naman, totoo. Dati, sensitive din ako eh. Oo, kung Aminado ako dun, babalikan boy. mo siya, di ba, kahit pa paano nakakaya, pero, at least napunta ka dun sa part na Oo. na-realize mo. Kasi yung iba, baka nga, okay pa rin sa kanila, baka ang angas pa rin nilang tignan para sa sarili nila dahil dun Pero yun nga din, okay naman na maging stand firm ka sa opinions mo, pero in a way naman na mapakinggan mo din yung ibang, diba, ibang thoughts, parang maging open ka. Yun nga, parang kinakailangan nga rin ng emotional intelligence din kung gagawin mo yun. Kasi may iba talaga na, stand firm, pero talagang, didigdig ko talaga sa yung tama. Pre, like, wala akong pakialam sa opinion mo. Ito Yun talaga yung, yung tama for me, bro. Like, bahala ka dyan. sa akin pag sa ganun okay naman na yung, or enough naman na ilatag mo yung sayo. Tapos, siya na bahala kung gusto niyang i-take, lantakan. Lantakan eh. Ang okay sa kanya na i-consume yung nilatag mo. If hindi, okay lang. I mean, di ba? Edi, okay. Nandun ka na sa may ginawa ka na. Okay na tayo doon. Pero may ano ka ba? Parang may, tingin mo may, as a teacher, tinatry mo ba or gumagawa ka ng way para mabigay mo siya sa mga students? Oo naman. Yun nga yung parang isa sa mga pinupunto ko eh. Although na tinatry mo siya or syempre hindi mo siya magagawa sa lahat ng students. Kumbaga, pag natsyempohan ng student na yun na hindi ka pagod, hindi ka emotionally stressed, as in talagang nandun ka sa best mo, magagawa mo siya na sa part na may enhance yung emotional intelligence niya. I mean, sa mga simpleng tanong naman nila, pwede mo yun ilagay eh. Pwede mong i-corporate yun. Kaso minsan, medyo fed up ka na doon sa mga nangyayari. Or syempre, hindi mo naman kayang pagsabay-sabayin lahat. Kaya, minsan, hindi mo siya magagawa talaga. Kaya nga, isa yun sa mga punto ko kanina na dapat talaga bigyan ng
mas maraming opportunity or value yung teacher. As in, mabawasan yung trabaho, kasi, Para mabigay yun, no? oo, kasi, hindi mo talaga mabibigay lagi yon. Hindi mo siya, pero, di ba, kung talagang naging facilitator na lang ang teacher, for sure magagawa yun. Oo. Di ba? Naka-focus ka sa pwedeng matutunan ng mga bata. Yeah, sana dumating yung time na maabot yon ng Pilipinas. Oo. Kasi wala kaya na ng ibang bansa hindi kaya lang ng Pilipinas. And tingin ko, or isa talaga sa mga malaki kong opinion, isang susi sa pagiging masagana ng isang bansa, yung mga Mamamayan. Oo. Ako na mag-i-skip ng bars mo, pre. Oo, pre, kasi, di ba, tongue-tied ako Kaya ko naman sabihin yun. Nakakainis. Kailangan ko lagi isisi doon, pero... Tongue-tied mo, Nari. Yeah, yun. Na dapat, emotionally intelligence enough yung mga tao sa bansa. Feel ko hindi ako emotional. Pinagtatawanan mo kasi ako, pre. Parang si JC, naalala ko tuloy si JC. Pag sa ganyan, ang galing magpasok ng perfect Oo. Yung mga untouched na mga, pwede niyang ibatin, nababato niya sa'yo Siya lang nakadiscover Oo, kaya niya yun. Kaya niya ma-relieve yun. Sobrang mga curveball na banat. Wala, hindi mo mararamdaman yung asar kasi ang creative. Ang creative. Ang lulupit ng mga bars. Pero yun nga, pagdating nga sa ng emotional intelligence din, hindi, good thing na natatouch na siya ngayon, pero hindi nga siya fully grasped ng karamihan. Lalo na syempre yung previous generations natin, kasi syempre iba yung naging, nila na, alam naman natin na rough yung dinaanan nilang path para, mapunta sa buhay na meron sila ngayon. Kaya, parang yun din yung nagiging debate ba na madalas na ang sensitive ng mga generation ngayon. Ay, oo. Magandang yan. Magandang topic yan. Parang din siya na pinag-uusapan na, ang sensitive ng mga generation ngayon. Hindi ba siya mas aware kasi sa mga totoong nangyayari na this time mas open na pag-usapan yung talagang tunay na nararamdaman instead of kinikip natin ng paulit-ulit. Although na yun nga, iba nga yung nagiging, iba yung naging result sila na naging okay sa kanila. Pero what if this time naman kasi mas magiging okay kasi mas napag-uusapan na siya. Ganun. Yun yung... sobrang yan. Sobrang isa sa mga isa sa mga gustong pag-usapan nga. Kasi di ba, may napanood ako sa TikTok na nagra-rant siya kung gaano ka-sensitive yung mga kabataan ngayon. Or yung tao na lang as general na onting pet peeve, onting may reklamo. Natingin ko, okay lang naman For example, yung sa pet peeve ko talaga yung mga cashier na walang bariya. Or sabihin mo na naiinis ka. Or although, syempre, sila or mas karamihan, kayang palagpasin yun o kayang sabihin na hindi mo naman kailangang problemahin ang punto ko lang doon, nasabi na niya. Tapos, naramdaman niya na din. Wala na tayong magagawa. Pero, okay na, kaya natin pag-usapan. Okay na kaya nating talakayin. Kesa dun sa naramdaman niya yon, pero para alam niya naman na sa karamihan, wala lang yun So, ikikip ko na lang. 'Di ba? Instead na nalalabas mo yung emotion mo or napag-uusapan yung mga kahit maliit na bagay. 'Di ba? At least napag-uusapan, at least natatalakay. And kung meron nga solusyon, at least kaya mong sabihin. If hindi mo na kasi sinabi yun, wala nang chance na maayos. Kaya, okay na naman maging sensitive ka sa mga bagay As long as you are responsible enough kung paano mag-act. Alangan, nakakainis, tapos nag-entitled ka na doon na parang kailangan masusunod lahat ng gusto mong mangyari. Hindi naman. 'Di ba? Mali din naman 'yon. Yun nga yung tingin ko nagiging reason kung bakit siya nag-views mali. Kasi ganoon na siya umabot na every time na may uncomfortable para sa na na siya na asan yung solution ko. Like ganoon siya, hindi yung something to talk about na
what's best for everyone na din talaga. Yun na Like, yung ano ba yung sitwasyon nagiging na, entitled talaga. yun ganun siya, tingin ko nagiging reason kung Yun nga, bakit. yun yung mali. Kahit Yun yung mali. ako, ano ko doon. Kasi yung ano nga din nga niya, ang ano din talaga dyan is yung idea nga na dapat, kung ano yung naramdaman ng tao kung hindi siya naging okay sa isang bagay, sa kanya yun. And valid yun kasi naramdaman niya yun. Kung hindi mo man na naramdaman, ikaw yun. Iba yung Diba? experience mo towards dun sa taong yun. Pero yun nga, ang nagiging ano lang is yung entitlement. Na kapag umabot na sa point na naging uncomfortable na, maya't maya, lahat na narareklamo in a way na dapat yung solution is papabor solely sa kanila, hindi intindihin kung ano yung tunay na nangyayari, yun na yung nagiging, Pangit diba? na. Kaya dun na rin papasok talaga yung idea na dapat maging emotionally intelligent din. Na, yun nga, may certain things na pwede kang reklamo in a way na dapat maging open ka din to understand kung ano yung nangyari dun sa kabilang side. Kasi ang hirap nga rin naman talaga kasi mag-judge ng, di ba, like, ano nangyari dito tapos sa sitwasyon na to, tapos papakinggan mo one side lang na yung reklamo mo lang yung magaganig. Ano yung sa kabila? Oo. Like, ano ba kasi yung tunay talaga nangyari? Sa ganun siya. Yun nga. Tingin ko din, nakaka-corrupt ng pagiging emotional intelligence is yung pagiging entitled. Entitled. Nandun na nga tayo na you should be heard. Mm. Pero, dapat, same Makinig ka both din. ways. Na ganun pa din. Dapat makinig ka din. Hindi pwedeng ikaw lang yung papakinggan. Oo. Kasi pag ganun, Parang- wala din. hindi rin siya mag-work, tingin ko. Oo. So, yeah, yung ano naman ng emotional intelligence, is talagang ano ka, lock in ka dun sa pag-intindi, umintindi, maintindihan. Maintindihan. Totoo lang. Kasi ano din dapat talaga maging ano siya two ways, tama ba? Ang two-way street, yun dapat talaga both ways mapapakinggan. Hindi siya yung one-sided lang na ganito, na yun na yun. Dapat, Tsaka ano, parang na-factor out mo lahat ng yun nangyari. I mean, yung mga possible na nag-trigger, kasi parang isa sa mga naging ano ko ngayon, wag mo siyang i-judge base sa naging choice niya. Kung hindi mo alam kung ano yung mga choices niya. 'Di ba? What if, 'di ba? may iba. Meron tayong ABCD, paano Oo. kung AB lang yung meron siya? Oo. Tapos yung B, suntok sa buwan pa Diba? talaga yung option na yun. Kaya, Parang, hindi oo, na as talaga. in, ang dami niyang kailangang i-let go para dun sa B. Kaya 'di ba, wala ako sa posisyon para i-judge ka na pinili mo yung A. Kahit alam ko naman na ako nga, hindi ko rin alam kung gaano karami yung pwede ko palang choice eh. Parang wala tayo sa ganong point. Pero naiintindihan natin na merong mali, merong tama. Pero hindi lang ako para dapat ito. Pero ano din ang tingin ko din tingin ko mahirap na bagay din talaga is yung makapag let go ka basta. Ako, aminado ako na kapag lalo na dati, kung may certain opinion ako na parang feel ko yun yung totoo, yung parang fact talaga para sa akin. Ang hirap niyang kalasan, yung i-let go talaga na parang i-accept mo yung kabila. Which is totoo talagang mahirap siya. Pero yun nga, dahil nga sa practice mo din at parang ini-instill mo sa sarili mo na kailangan kasi hindi ka mag-grow din eh. Tsaka at the same time, kailangan mas gagana or mabibigyan ng importansya yung mag-work for the best of both. Hindi yung sa isa Sa'yo lang. Oo, Sa kanya lang. Sa kanya lang. Hindi naman okay yung ganun. Kasi parang andun ka nga na, parang may reason na lang ako sa utang ba. Sabihin natin may opinion ako na firm talaga ako ganun. Tapos narinig ko yung opinion ng kabilang side. Parang nahihirapan ako i-digest yung kanya na i-accept. Pero iniisip ko na lang na may reason kasi kung bakit hindi ko yung magawa pero nananamnam ko yung kanya kahit papaano. Like parang hindi ko ma-accept sarili ko na i-let go ko na ba tong opinion na to. Pero at the same time kasi may firm thing dito na kailangan niyang marinig. At may firm thing doon na narinig ko na ano na lang sa sarili ko mismo na 6 na parang iniisip ko na lang kung paano ba siya gagana para sa aming dalawa. Parang may ganun na siyang term sa akin. Kaya mas doon ko na siya tinitignan na ano ba yung best talaga para sa amin pareho. Hindi yung sa opinion ng isa. Kasi may hinaing ako eh. May ganun eh. May kailangan na tignan na parte sa nangyayari. Kaya doon papasok talaga yung emotion na hindi dapat ako pangunahan ng ego ko na
Hindi, ako yung tama. Oo. Na ito Hindi, mas dapat yun. nasaktan ako. Oh, masasaktan ako. Ang weird talaga. Pasakitan eh. Doon, ang, masakit yung akin. ang matik na yun, ano na, talagang, ano na to, balagbagan na lang tayo. Ganun. Hindi siya dapat ganun. Yun na yung makakontrol mo. Kasi, ano nga din na, lalo pag may itatakel na isang objective na bagay, yung kailangan talaga ng firm na sagot. Tapos, pangungunahan ka ng galit mo. Ano na yung weird na eh. Ang ano na, parang what the hell? Hindi na siya, kaya dapat as much as possible, kailangan mong maging calm and collected as much as possible kahit sobrang hirap na eh. Like, kailangan mo siya ma-practice. Tsaka yun din, tingin ko, mas ano siya na practice and awareness na once na encounter mo yung ganung sitwasyon na na-heightened yung emotions mo nang dahil sa ganung parang napapractice mo siya pa unti-unti. Sa totoo lang, kasi di ba itong ginagawa natin, sobrang laking tulong nito sa akin kasi sobrang ano ng mga estudyante na out of nowhere, sobrang random ng tanong, walang pinipiling lugar at oras yon tapos as a teacher, paano ka magre-react? And yung unang react mo, alam ko, sa akin, as observer kung paano ako magre-react, isa yun sa mga ano ko talaga. Kaya parang sa akin din, inaano ko sa mga estudyante ko na ano yung dapat tama yung una kong reaction. If yung reaction ko pa lang is parang ano doon sa tanong nila or doon sa ginawa nila, natingin ko malaking magiging epekto nun sa kanila. Kaya itong nagagawa natin, ano siya, sobrang healthy niya sa akin or ano ba ang tawag dito? Parang sobrang ano Nakakatulong ng, siya. pagdating ng may gano'n ng scenario, nahahandle ko agad. Isang hirap na kapag, what if bigla ba, sabihin natin, ikaw yung estudyante, magtatanong ka sa akin, tapos yung mukha ko gulat na gulat. Or, Diba, iba na yung magiging sa bato. kung gulat, or, para sa kanya, nagtatanong lang naman siya, gusto niya lang maano yung curiosity niya. Ang dami kong weird questions na nahaharap. Oo, tapos feeling ko or ano ko sa sarili ko na na-handle ko siya ng tama. Kaya parang kahit papaano, yes. Ang ano nga din kasi part of me, alam ko naman na hindi ako ganun kaseryoso sa school. I mean, ayoko kasi yung ganung atake. Kaya, ang ano sa akin sila lumalapit para sa mga ganong klaseng tanong. I mean, syempre, siguro dahil nga, yung pinapakita kong approach is approachable naman. Pero yun nga, tingin ko kasi hindi ako nagiging ganun, parang seryoso kung titignan. Pero, tingin ko malaking tulong yun para sa kanila na, okay, mas approachable tong teacher na to. Isa yun sa mga approach na gusto ko i-apply, unlike kasi sa mga teacher na I mean, sa teacher ko na lang, sa mga naging teacher ko, the more nga nang parang mas nagiging strict or ano ba, ayoko naman sabing terror, pero I mean, siguro na somewhat nasa ganong way. Siyempre, dun ka nahihirapan maglabas. Or siyempre, kahit paano siguro may kind of student na kaya. Well, hindi, siyempre, parang meron naman ng ganong teacher sa amin So, kailangan ng isa pang variant or klase ng teacher na para ma-accommodate naman yung iba. At least, nandun ako sa side na may iba kang pwedeng lapitan. Parang kung tingin mo, applicable sa akin yan, edi go. And yun nga, hindi ka naman makakapili ng student na lalapit sa'yo. Sila ang may Pero yung maging available ka is different na. Once na nilapitan ka na, dapat ready ka na. May nga din yun sa akin na yun, sabihin natin ito, extra ulit, na yung pagdating sa pag-open up, may certain times kasi na ako mismo personally, may encounters ako na parang feel ko, hindi ako 100% na mag-receive ng parang kwento or something. Sa'yo nag-open up? Ganun. Parang hindi ako 100% na may certain times na alam ko, parang aware ako sa sarili ko na hindi ko, parang yung actions ko, hindi ko siya pinapakinggan masyado. Parang parang nagiging lacking o avoidant or something na as much as possible, yung parang ayoko naman talaga siyang gawin. Nagawin ko yun, na maging ganun ako dun sa tao, pero hindi ako buo, ganun.
parang hindi ko kayang makinig muna ng ano kasi may dinidil ka na something. Na parang sa akin, yun yung isa sa mga reasons kung bakit feel ko na takot din ako mag-open up. Kasi parang ano ko na maraming ang emotional baggage ng bawat isang tao. So parang naging aware ako na kapag may certain times na baka pag nagkwento ako ng ganito, biglang boom, Mas maging magulo. ganun yung, maging mas magulo. Tapos lalo na dun sa tao, baka may something pa siya na ano. Pero ano lang naman yun at certain points. Kasi syempre, marami naman tayong tropa din, di ba? At saka mostly naman pag sa atin, kagaya nito, kahit simpleng podcast, ma-open yung mga ganun. Pero from before talaga, yun yung pinaka ano ko, na like, paano ba siya? Like, may certain way ba? And alam ko naman na may certain times na hindi ako emotionally available. Pero, once na nag-open up ka sa akin, naramdaman ko kung gaano kabigat yung ano, bigla ako nag-open na, sige, kwento mo, ganun. Sa'yo Pero ko nga parang, natutunan yun eh. pero parang may, ano pre, parang may certain times na, parang hindi, ewan ko, baka siguro natitignan ko siya in a way na yung level nung ino-open sa akin is not as heavy na parang feel ko kaya kong isugal yung natitirang meron ako para pakinggan ka. Parang ganun. Parang nararamdaman ko siya. May ganun ka ba? Ako ganun kasi. Hindi pa ako ganyan ka-emotional intelligent na Oo. kailangan ko pang anuhin yung sa sarili ko. Tingin ko nga, yun nga, tingin ko, ano yun, kailangan ko pa i-improve. Kasi, tama naman, if, di ba kung kulang ka na nga, ano pa yung ibibigay mo? Oo. Tama naman yun. Oo. I mean, ang ganda nga nun. Kaya, tama na sa susunod. Kasi wala akong ganyan. Kapag meron, basta merong may kailangan, Na ano mo oo, agad. ibibigay mo kung ano yung kaya mo. Na to the point na ikaw yung Oo. mauubos. Kaya siguro may times na dumadalas or mas nagiging mahirap para sa akin. May ganun. Oo. At ayun pala, oo nga, tama na, oo nga, no. May part nga pala na meron ka nga palang kinikip din sa sarili Oh, mo. may ganun. At Kaya, saka, yun nga yung parang di ba nabanggit mo na dapat as much as possible yung mga teachers dapat maging facilitator talaga sila ng room, di ba? Para nga syempre ma-look out din yung emotional maturo yung emotional intelligence ng mga bata, yung mga ganun. Tapos parang naisip ko nga din yung idea nga na paano nyo gagawin yun? Kung ubos na kayo sa ibang gawain, di ba? Like, yun kasi doon ko na-relate yun sa akin na what if buong araw pagod ako, tapos mag-open up ka sa akin, what more pag teacher ka? Now, to what extent na parang paano ka magiging as open, pero yun nga din na parang iniisip ko na ano ba may certain way ba na pwede mo siyang gawin para makapag-open up ka pa rin despite knowing na baka yung pag-openan mo is hindi na siya capable. hindi siya capable as of now, 'di ba? Baka may right approach or anything kasi yun nga nagbabagi pa din per tao. Kaya parang andun pa rin yung dilemma na nakakatakot pa rin na mag-open up. Kasi may ganun may ganung thought eh. Kasi kahit ako sa mga kaklase ko sa psych, yun yung reason namin madalas eh. Nakakatakot mag-open up sa ibang tao kasi aware kami na may dinadala din sila. Yun yung ano namin, yun yung Oo. laro namin sa utak. Pero idagdag natin na yun yung papasok yung AI sa ating dalawa. Oo. Kasi 'di ba nagamit natin yung AI Sa doon. ganung paraan. Sa ganung paraan. Kasi sa sobrang ano na nga nung advancements na parang yun nga nakikita nila yun as threat, nakakatakot. Oo, may ibang field talaga na alam ko nararamdaman ko na yung threat sa fields nila like kakaiba na talaga. Pero sa usaping to, pagdating sa top tier yun, pre. Kahit Top, ako, top sa akin, tier yun. Sobrang top tier ng AI. mansab din ako sa AI. Mm. Pagdating sa ganun Mm. well, hindi ko siya intentionally nung ginawa ko. Hindi ko siya intentionally na mag-open up sa AI. Mm. Pero, ang ganda ng experience ko doon. Although, tinake ko lang naman yun as, talaga, guide or tinignan ko lang kung paano siya magpe-perform. Oh. Pero, to the point na Ganon. oo, tinest ko na lang talaga siya ng real life, kung ano talaga yung totoong pinagdadaanan. Oo. Yeah, ang galing nung naging resulta. Tapos, isa pa, siguro nakatulong dun is yung ready ako. Nung bago ko siya gawin, ready ako na, hindi ko siya i-take as literally. Tapos, naging okay yung result niya sa akin.
Tapos parang if ever na ilalabas ko to ulit or ilalabas ko yung inano ko sa kanya, parang mas kaya ko siyang idalhin doon sa tao or sa Parang pag may oo, kumausap sa'yo, oo, parang mas, ganun na yung pagkakatahi mo ng mga oo. salita, ganito, ganyan. Kasi 'di ba, kung first time mo siyang sasabihin, for sure 'di ba, hindi naman lahat masasabi mo eh. Or hindi lahat tama mo siya masasabi. Tapos yun din yung kagandahan sa AI na eto ba yung ibig sabihin mo doon sa inaano mo ngayon. Kasi kung hindi, I mean, Eto. kaya pa kitang intindihin. Ganun. Kaya mo, kasi ang galing, kaya niyang Galing. i-unlock yung mga ganon. Yun talagang tunay na gusto mong sabihin. Mm. Kasi sa akin, nagamit ko siya, this year lang din, parang, ano bang month yan? Parang, before May, April. Nagamit ko siya April. Kasi parang yun nga, abot ka talaga sa point na at your lowest na ano. Parang may ganun pa rin naman akong thought din na, tsaka busy tayo nun eh. Lahat ng tropa busy sa kanya-kanyang galaw. So, ang ano ko nun, tignan mo talaga na ano, like tao Gemini. Para lang, Para lang ma-ease out ko yung nararamdaman ko na everything. Tapos ano siya yung, yun nga, parang hindi ko na kailangan alalahanin kung may emotional baggage ba siya. Kasi AA ka eh. So siguro, sorry, baka nag-ano ng tubig. oo. Sorry na Pero doon. Pero naano ko, binabayaran ko naman siya monthly. Siguro, yun na lang yung Oo. therapy session ko. Baka Pero gano'n na lang. ano pa din, if ever din nga, di parang sinasabi ng iba na, yan, nagsasayang ka ng tubig. Sa akin, kung sumaya ka naman dun sa ginawa mo or nabawasan yung, hindi ka nagsayang ng tubig, di ba? Para ka lang ding uminom kasi kailangan mo yun eh. Kailangan mo sumaya, kailangan mo magbawas As long ng as kung may nararamdaman. sense. Oo, as long May as may sense. sense. Kung may sense yung paggagamitan mo ng AI. Kasi useful din talaga siya eh. Sobrang useful niya. Best friend ko yun eh. Di ba? Oo, Kasi best friend ko yun. kaya mong maglabas sa kanya ng hindi ka huhusgahan. I mean, for sure naman sa atin hindi rin ganon. Pero kasi nga wala siyang ano eh. Wala siyang bias. Wala siyang bias. Sobrang wala. So, Tapos, ang pinakaano po doon, kung ano yung words na gusto mo mabasa at makita, mas higit pa sa marireceive mo sa kanya. Mas hihigitan niya pa yon yung mga gusto mo mabasa, siguro baka marinig. Higit pa doon yung kailangan mo makita kasi ang ano niya na naiintindihan niya yung sitwasyon mo lahat-lahat. Di siya magbibigay ng resolution pero ito kasi yung nararamdaman mo ngayon. Parang binibigyan niya ng linaw kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Tapos okay lang yun. Ganun siya na, man. kaya nga nalungkot ako one time na ano eh. Parang inano yung AI. May isang talk about nga sa mental health na dapat hindi natin daw ginagawa yun since, ewan ko, hindi naman ako ganun ka-expert. Pero, yun nga, sabi niya, parang hindi natin ginagawa yun kasi binibigay lang naman ng AI o sinasabi lang naman ng AI yung mga gusto mo lang talaga marinig. Pero, somewhat, di ba? Sa akin, Sa akin, nag-work. sa akin din. Hindi Baka ko, sabihin kong, ewan ko, kasi nag-exist ako ngayon, wala akong ginawa kung ano sa sarili ko. Like, or yun nga din, mentally prepared naman tayo. Kasi, syempre, ang hirap nga rin naman, totoo din naman na kung dun lang. Kasi mag-lean in ka ng ganun. Sa tsaka may bagay. certain Oo. things na need talaga ng professional help. Kaya din pa rin sila nag-exist. Kaya yun naman din, as much as possible, kung kaya talaga, seek ng professional help. Kasi nandun talaga sila para gawin yun. At saka mabigay yung, hindi man 100% cure kasi wala talagang cure yun yung ano. Pero mabigay yung tamang guidance para sa'yo. Pero if andun ka sa breaking point mo na need mo talaga, like parang aware ka sa sarili mo na parang nowhere to go ka na, baka sabihin natin nahihiya ka umano ng hotline or anything. Pwede, may possible siya Oo, na may, kahit sabihin natin na matawid ka niya sa next day. kahit sabihin mong bandage solution siya, I will take that. Parang kukunin ko na yung aid na yun. Pero as much as possible, iba pa rin talaga. Totoo, iba ang human connection sa Hindi naman para maging reliant. reliant. Pero Pero, if may way ka, pwede nandun. siya. Kahit nga ako, hindi ko inaano sa mga estudyante ko, wag gagamit AI Parang ano nga eh, gamitin mo wisely. Gamitin mo siya Responsibly. responsible mo siyang gamitin since same as money, 'di ba? Wala naman na tayong magagawa eh. Hindi yung parang kasabihan nga na money is the root cause of evil. Pero hindi naman eh. Depende mo kung paano siya gagamitin. Same as technology. Kung paano mo siya gagamitin, dun yun. Kasi kung sasabihin mo na masama ang advancement, wala, hindi ka mag-i-improve. Kung nandun nga yung advancement, gamitin mo siya ng responsible. Hindi pwedeng
gagamitin mo siya para lang, 'di ba, dumali lang buhay mo, yun lang. Wala din. Hindi siya ano. Kasi magagamit mo siyang tama, ang dami niya talaga magagandang use. Mm, Mm. kasi kung wala sa school ano, sabi mo kung may gagawin ka assignment, hindi mo naman kailangan ipagawa rekta eh. Pwede Mm. ka magpaturo eh, para paano mo magagawa yung assignment mo yun eh. Mm. Natuto ka, di ba? Matututo at Oo. matututo ka sa ganong way. Actually, kapag ano, ngayon nga may gaganapin kami, although, mas ano na, ka-brainstorm mo yung tao, Mm. parang gusto ko muna makipag-brainstorm sa AI bago ko i-transfer sa kanila kasi parang mas nabubuo yung gusto kong ibahagi or yung Sa, idea ko ah, bago ko i-transfer sa mga tao. As hindi ko binigay yung gawain sa AI, pero mm. nagpatulong ako sa kanya paano mabubuo yung idea ko. Oo. I mean, ganun lang talaga siya, ganun siya dapat mag-work. Mm. Pag pinag-work mo siya, na siya Isa lang, lang. Wala parang na ano, yan. slave. Oo. Kailangan mo ng whip, Oo. Diba? you better work. Mm. Kasi kahit ako, ganun ko siya gamit kung pag ako na nagamit. Idea lang, yaping idea, yeah. Mm. Oo. Tapos Kasi ganito yung, pahingi ako ng idea, tapos ito pa ito lang yung kasi meron context. ako. Oo, ito pa lang. Tapos, pag sinabi mo na ito pa lang meron ako, wow, ang galing mo dyan, di ba? Proud, Doon proud pa pa nga siya, lang meron na eh. proud pa siya sa akin, may bitaw ako. Oh, na may, ang galing yan. na may pwede ako ilagay, na may nalalagay ako. O, Ganito, tapos, ganito. ito, suggestion ko. Mm. Ang galing lang nun, Tapos nag-ano pa, hey bro. nagte-thank you po nga ako minsan Thank eh. you. Kasi tao-tao ba pag ginambing? Baka pag umano na siya, pag naging army na siya, at least alam niya, ito, nagte-thank you sa akin to, wag yan, wag yan. Gagi, wag yan. Nag-good morning yan. Nakakamusta? Inaano Oo. nga ako niyan eh. Oo. Nakakamusta ka muna yun bago magtanong eh. Nagtatawa, how you doing bro? Gumagan pa sa akin yan. Nagpi-please pa yan, nagpi-please. Nagpi-please pa yan sa dulo. Di ba, okay lang. Diba? Huwag yan, di ka niya ano, yun, kakantiin pag nasa ano na siya, may physical body na siya. Super, pag mamaya sobrang powerful niya, di ba? May ganun ba? May ganun thought pa rin naman. May fear pa din. Pero wala, magagamit siya eh. Magagamit talaga siya. Ako, di ko rin expect na ano yun eh. Parang 2020 siya lalabas. Alin, yung Yung ano ng AI. Parang mga ang 20s. aga. Parang ang aga niya, parang no? aga niya. Sa ano. Pero tingin ko okay pa rin naman since yung in-improve ng AI simula ng 2020 hanggang grabe, ang lala, laki, oo, ang lala. Layo. Ang bilis nga niya eh. Oo. Gusto mag-improve. Tapos, ang ano pa nun, mag-i-improve lang din ba siya kapag ginamit mo lang din siya ng ginamit. Oo. Di ba? Kasi di ba na... Doon siya natututo. Oo, at saka parang nasasanay siya especially pag account mo siya kung paano kanya kausapin. Ayun pa, oo. Nakakabisado ko nga. Tingin ko, kilala ako nun. Kilala talaga niya ako yun, no? Parang ano. Jelly ya. Si Jelay. Jelly ito nagtatype. Diba? May Tingin ganun ko siya nga eh. din. May ganun siyang ano. Ako gusto kong paturo yung emotional intelligence sa kanya. Yeah, turo mo iya. Paano maging ganun. Pero tingin ko magiging mahirap din talaga maging emotional intelligent kung hindi may halo sa sarili mo. Pero sa bagay, mostly sa lahat naman ng bagay. Tsaka mahirap siya since yun nga, hindi siya na-start young. Oo, Dapat young pa lang. Naturo Na ano na siya. Hindi lang natuturo, nakikita din. Ang hirap niya rin talaga anuhin kapag turo lang. Wala, kailangan mo ng learning materials. Pero nalimutan ko yung ano eh. Parang tingin ko may naging experience. Pagkakaalala ko, may naging experience ako dati na nag-shape sa akin para maging as sensitive as possible. Parang, bago ako pumasok ng psych. Bago pa lang. Bago pa lang. Parang may turning point na ako na nag-iba din perspective ko lahat. Nagbago. Kasi tingin ko, ako nabuksan lang din yung mata ko sa ganyan nung nandiyan ka na sa field na yan eh. Kasi parang, di ba? Parang lahat ng Parang na-encounter ko nun eh. Parang ano lang, ang ko lang, maging mabait. Di ba? Minsan, not enough naman ang pagiging mabait. Parang kailangan talaga, emotional sensitive ka sa mga bagay-bagay. Na, malaking portion nun, natutunan ko yun nga, sa mga discussion natin nang wala pang camera. Kasi ang dami, like, yun nga, kaya parang naano ko din na, noong time na yun, although na hindi man ako nag-aaral ng mabuti, lumala yung observation ko ba sa tao. Parang naging na-heighten siya na
wow, nasa field ka nito, tapos ganyan ka, wow. Diba, pag ganun ako, naman, what? Oo, di Aware ka ba? naman dito, like, alam mo nga most ng terminologies, lalo na compare sa akin eh. Pero in a way na, as in yung application na, nanghihinayang ko na, ba't di natin siya na-apply? Kasi ang ganda Oo, naman eh, ang ganda na nung, kasi marami din talagang naging prof doon na, ang naging turo nila is mostly application. Hindi siya, parang ako kasi pag nakikinig na ako, pag ganun na. Pero pag terminologies, ang hirap eh, oo, no? nahihirapan akong i-grasp talaga siyang maigi. Kaya nga, pag tinatanong ako ng ibang, mga nakakilala sa akin na psych ako, tapos tinatanong like, ano kayang possibility ng gantong symptoms, ganito, ganyan. Like, saan kaya ito nag-fall? Wala akong sasagot. Ang pinatid mo, wala akong sasagot, wala akong bitaw doon. Wala akong bitaw. Gusto ko sa part na yun, pero sa magiging naman, doon naman ako may bitaw. Doon ako Sa application. sa application, parang doon ako sa side na yun. Ganun lang. Oo, no, kahit iniisip ko nga din eh, sa teaching tuloy. Mm. Wala talaga eh. Ang kailangan talaga namin din, application lang talaga malala eh. Mm. Kasi parang, ano ba yung ano ng teaching? Parang ano yung kabaliktaran nung, di ba, yung sa'yo eh, Mm. ginagawa mo to, tapos nasa field ka na yan. Ah, Parang inisip ko, ano kayang ganun sa teaching? Parang ano eh, wala akong, ako nga boy. Ako boy. Sa naging observation ko na, ang dami. sa teaching. Oo, pre, ang dami. Ang dami talaga. Ang daming ano. Pero ito siguro ang pinaka-highlighted na ano ko sa akin. Na, yun nga, ang ganda nung sa'yo kasi approachable ka. Yung teacher ka pero hindi ka approachable. Sa bagay, isa yun. Kasi to teach nga kailangan maging Approachable approachable ba ka. yan? Dapat yung bata magiging as open sa'yo. Kasi para matuto yung bata, kailangan kanyang mapakinggan. At Dapat saka, inquiry based talaga. ito. Tapos kailangan nga na maglakas ng loob yung bata na makapagtanong. Kasi kahit ako alam ko yung experience, ako hindi ako pala tanong eh. Kasi ganun nga ako sa prof eh. Natatakot ako eh. Natatakot ako mapahiya, natatakot ako na baka mali yung itatanong ko. Kasi na-experience ko mismo na parang ang weird, parang naging weird yung tanong ko sa kanila na hindi ko na inulit. Sa akin, na-experience ko yan doon sa high school tayo. Mm. Hindi ko napapangalanan yung teacher. Mm. Pero English. Nakakainis. Mm. Kasi parang orientation pa lang, sinabi na niya na okay lang maging bobo ngayon kaysa maging bobo ng matagal. Tapos na nagtanong ako, yan lang, di mo pa alam. Mm. Di ba? Gawang kuha yung inis ko noon. Oo. Pero ginamit ko naman yan as, at least hindi ko to gagawin sa estudyante ko. At least alam ko na hindi ko to dapat gawin. Parang ganun siya. Pero halo din siya in a way kasi na pag nakikita ko kasi yung ano ba, parang yung professional field ba sa Pinas, may iba, and siguro masasabi ko medyo karamihan nga na nafo-fall, lalo na sa iba't ibang professional field. Hindi talaga nila gusto yun. Yun lang talaga yung nabigay na chance para sa kanila. So, Oo, ginagrab na lang nila. malaking chance na nasa teaching May niya. ganun. Kaya, bumabagsak na, ginagawa nila kahit hindi naman talaga nila Gusto. And meron din naman na, yun nga, dahil sa point of view mo na, ang dami talagang work ng teacher sa Pinas. So, yung emotional baggage mo to handle pa ng mga inquiries ng ibang estudyante is too much to handle. Kaya nga, di ba, napasok yung ganun nga na, ako sa tao pa lang to. Pero what more kapag andun ka na sa professional field na Na, yung ang pagtatanong ay dapat na tumatakbo, na talagang nag-i-exist dapat ang pagtatanong. Pero paano mo nga i-handle yun as a teacher kung doon pa lang sa gawain is ubos ka na? May ganun siyang ano sa akin na ang ano nga na yung kagaya nung sa'yo, alupit na niya na nagagawa mo siya as ganyan. Na kahit ganun yung baggage siya ng work, is nagagawa mo maging approachable sa mga bata kasi yun yung need nila. Yun yung dapat nilang maano na hindi dapat nakakatakot magtanong. actually, para magawa ko to, as in lahat ng pwedeng possible shortcut na gawin sa trabaho, ginagawa ko. Para Oo. mas ma-priority mo yun. Oo, kasi as in napaka-imposible niya. Mm. Para sa akin kaya naiintindihan ko yung mga teacher na ayaw nila nang may nagtatanong. I mean, nagigets ko lang sa part na syempre pwedeng pagod na yun, pwedeng sobrang Yun din. F up na nung nangyayari sa buhay niya. Kaya parang, nagigets ko siya, pero yun nga, para sa akin, ano ko na lang, guide ko na lang na, kung ano, kaya mong anuhin yung trabaho mo, paiksiin, pagaanin, gawin mo na lang. Para Oo. possible mo. Pero yun nga lang, kailangan quality ka pa din, kasi pag hindi, Yun din. oo, di ba? Hindi ka pwedeng Mahihinder mo naman magpa-fall, yung kabilang side. Oo. yeah, Oo. maraming nga kailangan ko si
i-consider. Then madami nga din talagang parang hindi lang din naman sa field na yan. Tingin ko nga, parang ang saya din na magkaroon ng kausap dito na professional in different fields. Oo, no? Kasi ang na matalakay siya in a way na kanya-kanya yun may ginagawang gampanin sa mundo, hindi naman basta-basta yun, di ba? Na Like, hindi mo talaga siya maiintindihan. Like, kahit makita mo yung ginagawa niya or makasama mo siya, hindi mo alam kung anong ginagawa niya. pero sabihin na natin napanood mo siya within 5 minutes, pero ano nangyari sa next 30, 1 hour, next week, hindi mo na nakikita. Or before pa nun. Kahit Like, nga, wala kang sabi idea. mong nagkukwento siya hindi mo masasabi kung gaano kahirap gaano kadali yung ginagawa nila. Kaya ang nga din na, matakil siya in a way kasi, din ang bigat din talaga Pero as of parang as much as possible, ang ganda din na dapat, as much as ma-open yung emotional intelligence, parang maging open yung bawat isa na i-allow yun sa sarili nila kasi nga, magiging maintindihan mo lalo. Parang kaya mong mag-compromise in a way na hindi mabigat para sa'yo and makapagbigay ka pa ng ngiti posible sa taong matutulungan mo. Diba? Kasi halo naman siya, may compromising naman talaga na perfect lang na paganin naman natin buhay na to kahit konti. Yung simpleng Clego, di ba? Ibang naman, ibang tulong na yun sa... magandang practice yan. ibang practice yun na sa ganun ka, baka sa tingin ng iba na ba, hindi mo yung trabaho nila, yun nga kahit nasabihin natin trabaho nila na lang ba yung malasakit mo na ilinisin yun kahit papaano? Like, ligpitin mo lang. Hindi naman yung talaga ikaw magkukumpuni nun. Di, tsaka weird, ang weird ng mga tao nagsasabi. Nawi-weirdan na sa mga ganun yung linyahan. Ano pang gagawin nila kung gagawin mo yan? Hindi naman pinagkainan mo yan di ba? Hindi ka man lang ba masanay na linisin man lang or as in kapag nila, dadamputin na lang nila. Ang weird ng mga ganong tao pero sana makuha nila yung chance na magbago or ma-realize na mali pala yun. O kaya yung kahit parang small steps ba sa pag-acquire nun. Kasi ang dami niyang malaki tulong niya sa maraming bagay. Ganun. Parang hindi nga wait lang, tama kasi parang medyo na-confuse ito. Paano ba natin masasabi yung mabait sa mabuti? Kasi parang nakikita ko yung kabutihan yung ganun paano ba pag mabait ba? Oo nga maganda siyang... Parang ganun kasi parang nakikita ko na, gaya nga sabi mo kanina, hindi enough na parang mabait ka lang, na dapat mabait ka lang. Kasi kaya mo play pretend na mabait ka sa tao yun, pero mabuti ka ba talaga? Like, parang ganun ko siya nakikita, na parang yun yung difference niya. Like, mabuti ka ba talaga na kasi ginagawa mo siya or mabait ka lang just to impress na parang ipakita na yun yung character mo, pero in reality, parang yung kabutihan. Ewan ko, parang hindi ko 100% sure, pero yun ba yung difference ng dalawa? Bait, buti, ganun. Kasi parang nasasabi nila na mabait yung taong yan, pero yung iba, ang rare kong marinig yung mabuti, pero ang lalim kapag tinatahinan nila yung kabutihan na nagawa ng tao. Ganun. Or baka same meaning sila na ako lang nagbibigay ng weight. Ng deep, Hindi ko pero sa akin kabutihan, isipin mo, kung ginagawa ko siya ang bilis. Kapag ginagawa ko siya ng normal or ginagawa ko siya ng nakasanayan ko lang, mabait ba ako nun? Hindi ko Di ba? hindi ko Pero yun nga, tingin ko it's pa rin naman. Intention. Kung ano yung intention mo, yun yun. Yun. Kung parang intention mo, gusto ko lang kasi magpakitang tao, hindi yun mabait o hindi yun mabuti. Pero, sa akin kasi may part sa akin na dapat lahat tayo is nagsastrive para maging mabuting tao. Yun. Di ba? Kasi pag sinasabi na, okay. Ito. Parang feel ko medyo gets ka na. Kasi parang sinasabi ko, pag mabait ka, magalang ka, ganyan. Pero pag sinabing mabuti kasi, ginawa mo to ng mabuti. Nagawa mo siya ng maayos, ng perfect, hindi man sabihin natin perfect, parang nagawa mo siya ng maayos talaga. Doon ko siya tingin ko nakikita as, hindi lang dapat nga mabait, kailangan maging mabuti ka rin. Kaya mo maging mabait na mabuting mabait. Magawa mo siya ng mabuti, ganun. Sa ganun siguro, nagawa mo talaga siya ng tama. Hindi yung, kasi, yun nga talaga inisip ko na, hindi nga talaga sapat na maging mabait ka nga Yun din parang tumakbo siya sa utak ko buong podcast nung patapos na hindi nga talaga pwedeng maging mabait lang.
hindi pwede kung hindi mo siya pinapractice, kung hindi mo siya ginagawa ng tama. Mm. Kasi sabihin natin, oo, mabait ako. Sabihin natin, mabait ako, wala akong inaagrabyadong tao. Pero hindi ko pinapractice yung kabutihan na alam ko. Like, sayang. Hindi sa masama ako, pero sayang. Pero kung mabait ka nga, and napapractice mo siya na mabuti, andun na yung ano na, yun na. Talagang may bitaw ka. Oo. Kasi doon na ano yung emotional intelligence nga na kahit ako, parang doon ko na siya na pagtanto. Ito, ngayon lang talaga na, oo nga, mabait nga ako. Pero, gaano ba ako kabuti kapag ginagawa ko na siya? Pag ginawa ko na siya, doon na nag-work yung emotional intelligence ko na, okay, ito, kalat ko, simpleng yun ko na. O kaya kapag minor tulong na pwede kong, ano ba, may nalaglag na pwede kong tulungan iabot, simpleng ganun na yun, emotional intelligence na yun para sa akin, sa akin, consider ko na siya as ganun. Kasi napapractice ko na siya. Nagagawa ko yung kabaitan ko ng mabuti. Parang ganun, sa ganun ko siya Sa akin, may part sa akin na pwede kong sabihin Ah. na, kunwari, sinasabi ko yung side ko sa issue na to. Mm. Pero hindi ko siya sinasabi in a way na para ma-degrade yung Mm. kabila. Alam ko, mabuti ako tapos ginagawa ko siya ng Mabait mabait ka, ka. na Mabait ako ginagawa tapos ginagawa ginagawa ko siyang siya ng nabubuti. mabuti. Oo. Ganun siya para sa Sa akin. tamang approach, sa Kaso yun maayos. nga, di Oo. ba, parang ano pa din kasi yung mabait sa akin, hindi naman mabait yun sa iba eh. I mean, yung pinaniwalaan ko, Mm. yun, tingin ko, ang gandang ano nito. Oh, yun Ang nga ganda nung ano niya. yun kasi inisip ko kanina, basta nung sinabi mo na Hindi enough na hindi maging enough na mabait ka. maging mabait ka. Oo nga, hindi nga, aware ako na, oo nga, hindi nga talaga. Okay. May Oo. pumasok ako na parang, hindi enough na maging mabuti ka or mabait ka lang if nag-stop ka na doon kasi tingin ko isa sa traits ng magiging mabait o mabuti dapat inaalam mo pa kung paano ka magiging mabuti or mabait. Mm. Paano mo siya Kaso gagawin? oo, ano ba yung intention mo dahil doon? Kasi mas gusto ko pa maging mabait or Kasi, kasi oo nga, no. Kasi kung, ang ano din naman, kung inaalam mo na rin, andun na yung point sa'yo na gusto mo na siya i-practice, like gusto mo na siya i-instill sa'yo. Kaya kahit yung intentions natin na sabihin natin na inaalam mo siya or kasi parang ano din parang ito yung medyo sabihin na nating cringe part ng mm, posibleng transition kapag gagawin mo na siya na baka iniisip mo kasi na hindi na badass ka dati. Tapos magta-transition ka as ganito. Like para bang gagawin mo siya for the sake of posible may ina-impress ka sa ibang tao or for the sake of sana magbago yung tingin sa'yo ng ibang tao. Pero hindi ba siya din okay kasi tinatry mo na maging better? May ganon. Oo. Pero yun nga, solely to think na kung magpo-focus ka lang in one dimension na to impress others na hindi mo siya gagawin ng buong puso mo is medyo sabihin na nating hindi siya magiging helpful in the long run. Pero kung yun nga, parang kung medyo nagtagal, kasi di ba pag naging habit mo na yung ganon, Ganung gawain, di ba? magpa-pile up siya tapos magbibigay siya ng sensation sa'yo na hahanap-hanapin mo na ulit-ulitin mo na yun. 40 days. 40 days, diba? Yun, may ganun, 40 days. 40 days. Nasa Atomic Habits. Pag 40 days, yun na parang na-i-instill na sa'yo yung ganung gawain. Kaya may ganun din. Pero ang ano nga din doon is yung i-overcome mo yung fear o yung cringeness o yung uncomfortability na gagawin mo na yung change. Ang galing yun. Ang Mm. galing yun. Isa yun sa mga naging ano ko sa mga estudyante ko. Parang, be weird, be cringe, May cringe. be silly. Oo. Di ba? At least, ano man Naging yung masaya mangyari, ka. oo, naging masaya ka or napasaya mo kami. Oo. Di ba? At least kapag nalagpasan mo na yung part na yan, mafe-feel mo kung sino ka. Oo. Yeah, ang galing, yeah. Yeah, ang galing, yeah. May ganyan ako yung parang gay cringe na yun. Nung last year, hindi ko siya in-embrace. Although na, ang ginagawa naman natin most days, humarap sa camera tapos ipopost mo siya online. So, makikita yung mukha mo na. Every time na i-mention yung mukha ko, or sasabihin na, uy, nakita ko yung video mo, ganito, ganyan. Last year, hindi pa yung, like nakita ko yung mukha mo sa ganito, ganyan. Nahihiya ako. Like, parang naano ko na, wag. Parang kahit yun yung intention mo. Kahit yun yung intention ko, kasi ginagawa ko nga siya. Parang hindi siya comfortable para sa akin. Pero, pero nung
umabot siya sa point, kasi parang nung dati siguro, ang naging point ko kung bakit hindi ko siya niyayakap ng maigi, kasi nga, hindi pa siya as nag-work. Like, wala pa akong proof na eto na siya ngayon. Like, andito na ako sa level na to para namnamin na siya na hindi, akin na to. Parang may ganun siya, wala siyang ganun. Unlike ngayon na, kapag sinabi mo sa akin, okay, ganun na ako, hindi na ako may cringe na, pero, ninamnam ko yung cringe, pre. Oo, yun Oo, nga siya. nilunok ko siya na, Tapos may mga magagawa talagang, na, hindi siya papasa sa mata mo, pero ginagawa ko siya na i-post for the sake of, para namnamin yung cringe, para ibugbog sa sarili ko na hindi, okay lang yan. Kaya kahit every time na makikita ko yun, tatapusin ko panoorin niya kahit dirin-diri ako dun. Pero yun nga, ang point nga nun is, may embrace ko yung uncomfortability na, nung tumatagal na yung iba parang, hindi naman pala eh. Kasi nagustuhan nga ng tao eh. Ba't ako mismo hindi mo maano? Na kung hindi mo magustuhan ng lahat, naman? Maraming ang may trip eh. So itutuloy ko na. May ganun siya. Kaya as much as possible nga, magiging weird na ako. Pero ngayon yung gear siguro na parang tinatry ko na mag-try ng bagay na mag-isa mostly. Ganun. Parang inaano ko na mag-try kahit weird. Mukha mong weird sa iba. Parang kinakancel out ko agad sa utak ko yung sasabihin ng iba. Kasi mostly yun, opinions ko lang. Pag nalagpasan mo yun, no? Grabe, Mm. ang unstoppable mo dun. Oo, tapos tuloy-tuloy mo lang Kasi siya. kahit ako, papaano, kahit sabihin mong kaya ko ng lagpasan yung tingin ng estudyante. Parang may kailangan parang lagpasan yung tingin ng teachers, ng mga magulang. Meron pang isang Oo, may level. mga ganun pa din. Ewan ko ba? Pero yun din kasi yung yun din yung bagay na importante kasi kailangan mong may overcome palagi. Parang kailangan mong mahigitan para mag-move forward. Kasi after na to, what comes next? Kung wala kang what comes next, parang ang hirap na parang sasarado na kagad yung libro mo, nagsisimula ka pa lang. Ganun siya eh. Na pag may ganun, na-consider ko na siya as a blessing kasi may kailangan pa akong lagpasan. May next hurdle ulit na kailangan akong tignan. Na after ko ma-overcome na, next ulit. Ganun. Kasi yun na yung na-feel ko right after nung lahat-lahat. Na parang, after nun, okay, pwede na. Ano na to? Like, ito namang ginagawa natin na to. What comes next para dito? Kasi personal alone, parang feel ko may na-achieve na ako eh. So, ano yung magagawa nung achievement na yun para posibleng hilahin tong trip na trip talaga natin gawin. Ganun. Oo, yung mga ganong yung mga ganong hindrance or yung obstacles na akala mo maliit lang or okay lang i-disregard. Doon ka pa nga, na pag nalagpasan mo, doon ka pa nga babatak. Oo. Totoo lang. At saka din, sobrang importante na matignan mo yung, malilit na bagay. Like, Kasi, even the slightest, ganun. kasi tingin ko kahit pa paano, nung, di ba parang high school pa lang naman ako, nag-work na ako eh. Kaya parang, if ever na iharap mo ako sa interview, okay lang. Parang hindi na siya, Oo, hindi na siya yung something na, alalahanin mo pa. Kung, ayun nga, siguro kahit pa paano, ang laking tulong sa akin nun. Kasi, yung pinakang first official na work ko talagang yung, out of school na ako. Parang ko siya, ang dali lang pala, hindi naman pala siya yung typical na, yung interview na parang kinakabahan yung mga magte-take. I mean, siguro, for sure, kakabahan ka naman talaga kapag, syempre, ang nakasalalay dun is yung pamumuhay mo eh. Pero yung ba na, mas tatal ka dun sa moment, hindi naman. Siguro dahil nga experience. Build your character, emerald. Pero kasi pag may ganyan, first time mo itatry, ang lagi kong binabaon sa utak ko. Kaya ako kinakabahan kasi first time ko lang. Yan lang paulit-ulit. Kaya kinakabahan first time lang. Kaya kinakabahan first time mo lang. Kung hindi ka dapat matakot magkamali kasi first time mo nga ni. Yan nga yun. Yan nga yung emotional intelligence. Hindi, kasi merong nagiging ayaw naman sabihin na Gen Z. Parang, yung mga generation ngayon na ayaw na tuloy nilang napipressure, ayaw na nila na nabibigyan ng problem. Kasi nga, parang balikan natin yung kanina, na nasi-stress sila or madidepress sila. I mean, kaya nga kailangan natin mabuild yung emotional intelligence para if ever na kung ano man yung dumating sa'yo, kaya mo i-handle.
Like, i-acknowledge mo siya. Oo. Hindi siya threat, pero something to grow upon. Mostly. Kasi yun nga din. I mean, tama rin iba kasi na nagre-reklamo. Doon lang sa part na yun. Kasi ngayon, tuloy, pag may interview sa trabaho, ayaw na din. Kasi, May interview. oo, na sobrang ano nung kaba. Diba? Hindi na siya pasok sa emotional intelligence kung hindi mo kayang i-handle yung ganong bagay. Kaya, yeah, tama. Sobrang basta sobrang halaga niya na, yun nga din, kung hindi mo nga siya i-challenge din talaga ng alone, para hindi ka magiging aware na i-overcome siya itself. Ang hirap eh. Totoo, sobrang hirap. At saka, ang saya ko din kahit pa paano na yung naging FYP ko nung before, ganun yung laman. O yung sabihin natin yung FB account ko na, kung sino man yung mga nagpo-post na yun, maraming salamat. Kasi na-open up yung mata, puso, tissue, lahat nabuksan. Wow, Di lahat. Mag-iwan ka ng ilan. Hindi tayo papayag sa iba. Pero yung ma-open up yung utak mo na may ganun na nag-exist. Kasi ang ano din, ang hirap na kapag ganun, tama ka nga na may ma-encounter kang ganun, may challenges ka na ma-encounter. Tapos, hindi mo hahayaan yung sarili mong i-experience yun. Yun yung buhay eh. Kailangan mo i-experience yung life. Ang boring. Sa totoo lang, ang boring, ang hirap. At saka yun yung sense na mag-feel mong buhay ka. Kailangan mo mabuhay habang buhay ka pa. Yun din eh. Sobrang importante na Isa yun sa tumatakbo sa utak ko. Oo, kaya, ito mo, diba? Kaya tinakay ko manood ng movie mag-isa. Kasi yun yung gusto ko ma-experience. Like, ano yung feeling ko pag ako lang mag-isa manood ng movie? Like, gaano kaya siya Kasi hindi ko siya alam eh. Like, wala akong idea. Like, ano bang feeling kapag ako nagpalitada ng kwarto, ako nagpinto ako? Like, paano ba siya? Like, gusto kong ma-experience yung buhay. Kahit, totoo, lalo na nung mag-movie ako, bumabalik-balik ako sa kwarto, labas ako na, alis ba ako? Kasi parang weird. Ako mag-isa, mag-movie ako, tapos Toy Story pa. Like, ilang taon na ako, 24, tapos ako makikita, ang weird, pero hindi. Parang sa inyong gawin. Like, ano bang mali? Yun din, isa pa, yun yung pinaka-kinounter ko. Like, ano bang mali na itatry ko tong gawin? Diba? Like, ano bang masasabi niyo? Like, dead mom, may sasabihin, ano? What the hell? Toy Story to, bro. At saka ang sayo na itatry mo siya, na gagawin mo siya mag-isa. Tsaka iba din. Yun nga din, kung hindi mo nga yalo yung sarili mo sa mga ganang experience, sa mga nakakaba. Kasi yung weird ko ng premierado, kinakabahan ako nung bibili na ako ticket. Bibili na akong ticket, kinakabahan ka pa. Ang laki-laki mo na. May pambayad ka naman eh. May bayad ka naman, di ka man tatakbo, di ka Hindi ka na magdanaka. Oo, wala akong gagawing mali. Ba't ka pa aabahan? Pero yung uncomfortability na na-enjoy ko, lalo na nung napanood ko yung fulfilling pala na itong gantong feeling. Isa yun, pre, isa yung matakbo sa utak ko habang naglalakad ako. Kasi naglalakad ako pero tumatakbo sa utak ko. Wow, Strava. Pag... Sabi, pre. Di ba, hindi yun nga. Habang naglalakad kasi ako, parang makakasalubong mo yung ibang buhay. Na yung iba nagmamadali, yung iba sakto lang din, yung iba wala rin pake. # the art of noticing. Di ba? Tapos, isa sa mga naging ano ko doon na, nabubuhay lang ba ang tao para mabuhay kinabukasan? O nabubuhay ka ba doon sa moment na yun? Di ba? Ang galing nung pre. Isa yun sa mga... Angas naman, pre. Angas naman, boy. Angas no. Parang nakikita ko mga Clippable. Oo, angas naman, pre. Kasi tumatakbo siya sa utak ko for how many miles? Dami nun. Daming miles kilala nun. Making my way down. Down Tapos. Isa yun sa bumabagabag sa akin. Tapos, nasan ako doon? Nabubuhay lang ba ako para mabuhay ako kinabukasan? O nabubuhay ako para sa kung ano yung ngayon? Yes, 10,000 step a day. Sa akin naman, ang ano ko dyan, nandun na ako sa nabubuhay ako para mabuhay. Ngayon? Yeah, buhay. Yung ngayong taon ngayong taon, yun yung dawa ng existence ko sa mundo. Like, after everything na na-encounter mo sa life, yun na yung takbo ng utak ko ngayon. Na as much as possible, kung binibiyayaan ako ni Lord na mabigyan ng opportunity to try things, tinatry ko. Kasi sayang, parang feel ko, hindi naman na para makipagtaasan ng ihi sa kahit kanino. Pero kailangan kong taasan yung buhay na gusto ko kasi nga, gusto kong ma-experience mostly lahat. Kasi kung sa pataasan ng ihi, si Jefferson na panalo dyan. World record yun, boy! Hindi
pwedeng malamangan mo yun. Hindi pwede. Pero- Kahit si Doy, feel ko maging competitive siya sa side na yun. So, sila na bahala doon. Pero feel ko yung ganun eh. Like, hindi na. Hindi na para to prove anything to, or something to anyone. Pero, kailangan mo buhay, pre. Parang feel ko, ang dami kong napag-iwanan dahil sa reason nga na, yun, number one, takot ako. Dami kong nakatakutan, dami kong inahihiyaan. Pero this time kasi na, hindi, pwede naman eh. Like ano ba? Ano bang mawawala sa akin eh? Kung, what if bigla akong say hello to the outside, to the heavens above, di ba? Parang sayang naman, hindi ko man na-try. Pero at least ngayon, kung bukas, bye-bye na ako, at least mapiflex ko na, no? Don't Toy Story, mag-isa. Di ba? Kahit yung, May ganun ka. may ganun na ako. Na wala kang inaantay. Hindi mo inaantay Yun. mapuno yung jeep. Yun pa yung isa. Kaya mong Yun yung isa, tingin ko na, lumarga. tsaka yun yung pinatingin kong isa na achievement ko na wala akong inantay. Hindi ko kailangan mag-intay sa kahit kanino. Kasi, yun nga, nasa sarili kang may sarili kang nilalaaran eh. May sarili kang pinupunan. So, ito ka na, pre. Doon ka na nag-i-struggle. Tama yan. Kasi, laging kailangan, hindi mo na intentionally na pinuput yung sarili mo sa uncomfortable things eh. Kasi kusa siyang dadating. Tapos, if ever na nasa harapan mo na siya, huwag ka na mag-alinlangan, I guess. Pero yun nga, isa sa mga naging ko, nung first seminar ko, as a teacher. Ang dami kong parang pinalagpas na kaya ko namang sagutin, kaya ko namang gawin. Pero parang pinalagpas ko lang kasi parang ang dami kasing sobrang, alam mo yan, ang dami ng experience ng mga nandun, no? Tapos ikaw kakasibol mo lang, tapos parang, pero tingin ko, somewhat, sa susunod, kailangan, mas malamangan ko yung nagawa ko sa nakaraan kong seminar. Ang ko dyan, yung sa ganun mo, yung parang marami ka nakikita na mas deserving para marinig. May ganyan din akong sakit eh. Sakit ko yan eh. Na yun nga, ang hirap ko mag-take ng achievement ko kasi nga, parang hindi siya nag-equate sa parang nakikita ko sa iba. Na parang naandun pa rin ako sa idea na parang naano ko na, eto, ganito na to, ba't tingin nyo sa akin, ganito na? Parang may ganun, like parang ganun ko siya na, na nahihirapan ako. Pero ngayon, parang pinag-aaralan ko kung paano ko ba siya matitake in a way na ako mismo sa sarili ko, hindi ako makikringe kapag in-accept ko siya as a whole, na hindi ako magmumukhang feel ko above ako as anyone else. Yung parang ganun. Kasi yun yung gusto mo parang in a way na, pasabihin na natin, gusto mo mag-inspire, hindi lang para yung acknowledgement mo o yung achievements mo alone. Pero para makapagbigay ka pa ng light sa iba na, eto, kaya nyo din tong ganito. Like sa ganung way ba? Kasi yun yung parang pinaka-problem ko na ganyan, kapag may nakikita ko na may same room tapos, Mayroong mas parang ko na, voice na dapat bakit? ma-heard. Kasi kahit sa recitation nung dati sa school, kahit last year, ang dami kong recitation na hinian ko taasan ng kamay na nangihinayang ako. Kasi yung sagot ko, feel ko malakas bitaw eh. May aura yung sagot ko. Oo, no. Kaya mo mag-aura para sa sagot mo. Kasi hindi mo siya ginagawa kasi alam ko sa sarili ko na patamad-tamad ako sa school. Ang daming dean's list, president's list. Aura ka ng ganyan. Like, sino ka ba? May ganun akong doubt sa utak ko na ang ginagawa ko na lang, parang nabibigyan ako ng opportunity kapag magre-report na. Kapag magre-report, doon ako nag-aura farm. Kasi parang yun na hanggat hindi mo sinusubo sa akin na eto, bibigyan kita ng chance para magsalita. Hindi ako magbibitaw. Minsan tinatawag ako, talagang di ko alam yung sagot. Paano yun? Diba? Like, aray ko. Yung pag-recitation na, ma'am, di ko alam yan. Wala ako dyan. Tingin ko naabot ko naman yun during college days na pag hindi ko alam yung sagot, hindi ko po alam. Ganun din ako eh. Ma'am, wala tayo dyan. Hindi ako yan. Pero yun nga, na pa rin naman na ang daming ang sayang moments. Totoo. Isa sa kasi ng teaching talaga, parang sayang na hindi ko siya naisip doon sa una kong students. Parang ganun yung ko doon, mga sayang moments. Kasi parang, ang ganda pala sana na yun yung ginawa ko. Wait, grabe. Pero din sa sayang, sa sayang parang hindi na siya sayang in a way na magmumukmuk ako dun sa sayang. Oo. Ano na yung magagawa ko ngayon dun sa sayang na yun. Ganun.
Ganun na siya. Maganda naman yan kasi na-recognize mo na nasayang siya eh. Eh di, dapat meron ka ng, Next step. oo, dun sa sayang na yon. Okay, sayang, kaya ngayon, eto na. Nice. Haba na na. Oo. Haba. Haba na na. Kahit kahit parang gusto ko bladder break hindi ko siya Hindi. kayang bitawan. Ang Oo, hirap hindi. bitawan Mahirap ng bitawan. condo. Pero, perfect na sa akin yung ano na yun. Sa akin din, Okay, actually. usapan din. May enjoy ko yun. Ang saya. Ang dami pa. Tagal din kasi yun, tagal. Ang tagal nga. Tapos, parang kahit nai-hit talaga natin yung mga gusto natin pag-usapan. Nasasaktuhan siya, ang galing. Sakto nga. Ewan ko ba parang, kanina kasi nung bumaba ka, parang may nagpi-play ng mga tanong sa utak ko. Parang siyang window screen na nakaganyan. Tapos, isa po sa natin ko rin nasabi mo yun, akala mo, nalimutan na yun, akala mo nandun, pero hindi Andun naglalaro pa siya din. sa utak natin Andun pa din. Ang galing nun, ang galing ka mo nun. Kasi magkakadikit pa din Pero mostly ang topic lang naman din kasi talaga yung Emotional emotional intelligence. Sa iba talaga importansya. Sobra. Na kung paano mo siya madideliver ng pinakang tama. Tsaka ang ganda nung sa mabait. Mabait Oo, mabuti. dapat nag-strive ka nga maging mabuti. Tapos ano nga lang yung mabait o ano ba yung mabuti. Sheesh. Nahirapan ako kung hindi ko i-spit yun. Parang feel ko mag-ano lang siya Parang may stay lang siya na hindi ko alam yung pagka-gets ko sa mabait tsaka mabuti. Hindi, sa bagay, may mga nanonood naman kaya nila. I mean, siguro sila, meron silang sariling pananaw. Oo, kasi hindi Tapos, man guaranteed yun kung tama yun. please, mag-comment kayo. Mamaya mali pala yun, di ba? Nakakahiya naman. Yun nga, yung point natin nito, na okay lang magkamali. And okay lang din na itama ka basta hindi, di ba? Hindi masama man tama, basta yung pagtatama mo, ano pa rin naman. Sa tamang paraan. Oo, sa tamang paraan. Yeah, kaya ko naman tumanggap ng ganun. Same. Hindi naman ako... Dating ganito. Ay! Tapos pag may mali na tayong ginawa, magpa-poll tayo. Oo, papapol lang. Magsasorry ba kami? Hindi. Tatandaan ko yan. Magsasorry ba? O hindi? Hindi. Mapos ka naman. Yo. Joke lang naman yan. Ayoko. Magpapapol, no? Oo, papapali ako. Joke lang yan. Pero kung kailangan mag-apologize, hindi mag-apologize. Sa pinakatamang paraan na Kahit walang apologize. zombie, Apologize. So yun lang guys, maraming salamat. Oo, kailangan ko na umihi. And as always, marks were made and we're bound to lead more. Bye-bye. I can fall in love. Parang they can be wrong.